Okay mga lods, meron po daw allegedly isang scandal video na kumakalat sa The Big Four. Ito pong The Big Four na to ay allegedly ay mga artista. Okay? Allegations lang naman po kasi po yung iba hindi nag-confirm. Pero ang mako-confirm lang natin si Nico Natividad, si Tocayo. Yung iba si Ron Angeles, si Aaron Villaflor, at saka si Gil Guevara. As insofar as this video is concerned, wala pa silang statement on the allegations sa kanila. Okay, so what happened po? As usual, kumalat yung video at pinagpiestahan ng internet. Kasi ganun talaga rito pag may bold, di ba? Parang ano na yan ritual. Pagka may nagkalat ng bold, may maghahanap. Ako naman kasi, taong internet naman ako since noon na noon pa. Minsan nakikita ko yung mga ganyan out of research purposes, and as a content creator, ikukwento ko na lang sa inyo yung kaya kong i-verify as truthful. Okay, so sana pagtiwalaan nyo po ako at wag nyo na pong hanapin ang wala. Okay, ano na yan, ibigay nyo na sa kanila yan dito sa mga lalaki na to. Okay, na yung privacy nila sa kanila kasi sinasabi dito ni Nico Natividad in so many words na hindi niya naman inauthorize i-publish yun. Kinalat na lang daw sa Telegram tapos sa ibang kung saan man at yun na nga, walang authorization sa kanya. Ba't di ako nakasubscribe kay OG Diaz? Subscribe tayo para sa latest showbiz happening. Okay, so ganito po, i-explain natin lahat to kasi illegal po kasi magkalat ng video. Lalong-lalo na nang walang authorization, lalo na of this kind of nature. So ako po, nakikiusap po ako sa inyo na pagtiwalaan nyo na lang yung sasabihin ko kasi nga na out of research naman to and sinasabi ko na wag nyo nang hanapin, okay? Kasi nga ngayon, alam ko mali yun kasi, okay? So papanoorin natin to. Apat na lalaki o apat na aktor ay nakapalamita mang isang babae. Bakit ginawa ni Nico yun? Pinagmamalaki niya yung kanyang pamilya. Kasi nag-aaway kami ng asawa ko, kasi lasing ako, kasi may tampuhan kami. Okay? Nademonyo ako, natugso, bumigay ako. Okay, so ang reasoning niya is yun nga at the usuals na mga na mga rason ng isang lalaki kung bakit sila nag-cheat kasi kinonfirm niya kasi na hindi niya asawa yung nasa video. And mahirap din kasing itanggi kasi yung tato nakita. Hindi niya sinabing AI, hindi niya sinabing edited. Ang sinabi niya, siya daw talaga yon. Kinonfirm niya. And napanood ko na kasi itong video na to. I implore you guys na inyong panoorin itong video na to. Itong ano niya. Kasi nga, nagsisisi siya. So siguro, that's a good step towards the right direction. Pero ang sinasabi ko lang kasi sa mga ganyan, kaya po tayo nag-aaral ng psychology, is that we determine the underlying problem and we seek professional help from then on. Again, this is not a diagnosis sa situation niya kasi I feel like yung mga ganyan, yung bibidyohan mo, it maybe is a paraphilia na tinatawag. Explain natin mamaya yan. Tuloy muna natin to. Hindi ka pa makukonsensya nun nandun ka pa Ang iniisip ko pa lang nun sana walang huli to. Kasi nga, nadidemonyo ka pa Di ba? So, kung ganon, idol, hindi ba, eto kasi yung hirap sa ganito kasi dito lang siya nahuli. Di ba? Ang tanong dyan, is there meron ka pa bang gustong aminin na iba pa? Since nandito na tayo sa road to recovery na tinatawag, so gusto niya na mag-atone para doon sa ginawa niya kasi nga, unfair sa partner niya na asawa niya daw accordingly sabi niya dito sa asawa niya may pamilya siya so dapat loyal siya dun sa asawa niya, di ba? So that is the function of the husband, di ba, na kailangan maging loyal ka dun sa pamilya mo, and sinira niya yung loyalty. And matagal na kasing nangyari yung video nung 2025. Okay, so today is 2026. So kung hindi pa lalabas yung video na yon, hindi pa aamin ng ganito, di ba? Tuloy natin. Walang huli to. Last year, pumuputok-putok na siya, may nagme-message na sa akin na binibenta na sa Telegram. Please, huwag mo na ilabas. Ayun. So, pero bakit hindi naman yung ako kasi tingin ko kasi two-part yung may mali dito. Una yung nagkalat, di ba? Kasi may nagkalat ng video. Okay? Sabi ko magbabago ko. Nagmamaka ako sa kanya, nakikipag-dare ako sa kanya na
Pero nung umaga, So mali rin naman na yung magkalat, pero mali din naman yung nag-cheat. So ang akin lang dito, sana kung gagawa kayo ng ganyang katarantaduhan, make sure na single kayo para wala kayong ibang nasasaktan kung hindi mga sarili nyo. Tapos kung pinagtiwalaan naman kayo ng tao na hawakan nila yung video nyo, sana mas maganda sana kung bukal sa kalooban nyo yung bukal sa kung naghiwalay kayo, wag sana nyong gamiting leverage yon sa emotional leverage yun para kontrolin or i-manipulate ang isang tao. Mali naman kasi yun, di ba? So, maging mature tayo sa mga ganyan. Ngayon, sinabi ko kasi na ito ay isang paraphilia. Ang paraphilia kasi, meron kasing deviation sa sa sexual deviation na tinatawag. And we call that paraphilias, okay? Or in siguro mas gigets nyo kung tatawagin kong kink. Ano yung kink mo sa pagtatalik? Kasi may normal kasi na pagtatalik, di ba? Yung mag-ano lang sila, yung magse-sex lang sila, that's it, di ba? Tapos, meron din naman mga deviation na tinatawag. These are your paraphilias. Yung ganyan, yung kinukunan ng video, voyeurism ang tawag doon. Siya, may isa pa siyang paraphilia which is yung looking for multiple partner, di ba? Polygamy, di ba? So, these are all mga ganyang paraphilia na sa tingin ko, instead of him actually sasabihin na demonyo, na nakainom, maybe the best way to resolve yung issue na ganito, if you really want behavioral change, is to seek professional help. Again, this is not a diagnosis sa kanya. Ha? I'm just saying sa inyo, in the interest of knowledge, yung mga ganitong galawan, usually it falls under the paraphilia paradigm sa psychology. So what he has to do is if sa tingin niya is if nag-agree siya dun sa opinion na this is something wrong, maybe you should ask someone to change your behavior. And one way of doing that is seeking professional help. Okay? Again, not a diagnosis. Actually, ang recommendation ko sa kanya, nire-recommend ko na maghanap siya ng seek professional help. Pero not, usual case kasi yan ng mga ganyan, di ba? So, you know something right now. Ngayon, kung gusto mo naman maging fuckboy na tinatawag para sa mga kung pabalbal yung tawag natin, kung gusto mong umiyot ng marami, tas as long as the act is pumapayag naman yung magiging partner mo, don't be in a relationship kasi makakasakit ka ng tao. Kailangan kasi consensual, di ba? Affirmative consent na tinatawag, or tinatawag natin na hindi ka nakakasakit. Dito kasi sa part na to, bukod sa binidyohan, nakasakit pa siya, parang naghanap siya sa feeling ng iba. Okay, so I guess we have to understand this kasi ito yung problema sa educational system natin, mga Lodi Bells ko. Kulang tayo sa ganitong klaseng usapan, sa sex ed, di ba, na tinatawag. Lucky for us, kasi ako, teacher naman ako, so naituturo ko sa inyo yung mga ganitong galawan, pero most of the people, like siya, malamang hindi niya masyadong na-appreciate yung mga ganitong usapan kasi nga ABC lang naman yung tinuturo sa sa school eh. Ito kasi parang Gen Psych tong mga subject na to eh. But my point here mga Lods ko is that if nakakaramdam kayo ng ganyan, if you understand to yourself na may masasaktan sa gagawin nyo, number one is try to talk to your partner. Oy, partner, may nararamdaman akong hindi maganda. Ito yung gusto kong gawin. I think I need help. So, yun, you go to counseling, ganyan. Hindi na, ibahin nyo kasi yung paradigm ng mental health. Treat mental health as your physical health as well. So, it all interconnects, okay? So, siguro let's end here. Pakinggan na lang natin siya ng onte. Bas pa rin, wala nang hiwalayan na to. Sinira ko yung pamilya ko. Na alam ko naman mangyayari.
Even to your kids ba, nakarating na din sa kanila? Panganay Aware ba ko sila? matalino, 10 Wala, oo, kalat na kasi siya. years old. Siyempre naririnig niya. Sabi niya sa akin, Dad, walang ginawang mali sa si Mami. Ba't mo nagawa yun? Ayun, so kung ako kay Tokayo, yun nga, I suggest go to counseling or go seek professional help sa mga ganyan. Kung if you really want to change your behavior or some people, yung ginagawa ng iba, I guess dito papasok yung importance of religion. Kasi some people, when they have problems like this, they tend to seek the higher power. That's another way of resolving your issues. Kasi sa religion kasi may framework ka na ng morality doon na dapat mong sundan. So it's easier for people to submit to that kind of framework. Ako kasi not so much, pero ako naman pagdating sa religion kasi, although I'm a non-believer in the sense na I don't necessarily agree that there is deities, I tend to, siguro I gravitate towards the lessons and the knowledge of, or the philosophy of religion. Kasi ano yun pwede mo naman kasing extract yung knowledge doon if you're highly, if you're going to use a little bit of intellect, di ba? So, I guess, yan ang aking opinion dito sa matter na to. Good luck ito kayo and wag ka nang may tattoo kasi. Yun lang naman po, mga lads.